nabubulagan lang tayo minsan tayo because this manality, this is the manality is received the greatest gifts, anointing. The Holy Ghost will be decide if it is right or right properly to receive the reward. So buksan uli natin yung pakinggan natin yung sinasabi ni Brother Lito Ramirez tungkol sa Matthew chapter 10 verse 41. He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me. And verse 41, he that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Andun yung sa verse 41 yung ating topic, And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Hallelujah. So sa paksang ito mga kapatid, mahalagang makita natin, maunawaan natin, ano ba yung prophet's reward? At ito ba ay mahalaga ba para sa ating lahat? Yes. By the way, yung prophet reward, hindi tao ang bibigyan. Yung prophet reward, yung reward as a prophet, hindi tao nagbibigyan, kundi ang Diyos at si Kristo ang nagbibigay. Yan. Hindi porque ako malakas ako ganito kay ganito sa taong ito, ganito malakas ako ng taong to, makakatanggap ako niyan. Dahil kapag ang tao tumanggap ito, magmamanifesto sa kanya. Pero kapag hindi ito magmanifest sa kanya, doon makikita pa lang sign na they have no right to receive a prophet reward. So makikita ka agad yan Meron siyang vision and prophecy na pinapakita sa kanya ng Diyos at ni Kristo. Hindi ganong kadali yung pag sinabi mong, I receive the prophet reward. Kasi if you receive a prophet reward, you receive, you tell, sasabihin mo sa kanila. You reveal the message of what God said to you. Di ba? Kung sinabi ng Diyos na ganito, you receive the revelations about the word. So, isa yung sign na nakakatanggap ang isang tao, the prophet reward. Okay, continue. Kasi ang sabi ng Panginoon Kristo sa verse 40, kung sino ang tumatanggap sa aking sinugo, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo, walang iba kundi ang Diyos. So yan yun mga kapatid, downline from God sent the prophet and send many prophets. So ang mahalaga mga kapatid, doon sa salitang pagtanggap, sabi nga kanina ng ating mga frontliners, ang pagtanggap ay hindi lang yung pagsang-ayon lang. The frontliner, hindi lang ito sinasabing, uy, magpa-frontliner lang ako tuwing Sunday. Lagi ko itong sinasabi, if you do it only in Sunday, only the frontliner, so you are part only knowledge. Yung trainings about knowledge. Hindi pa yan yung attribute ng manifestation ng salita na-adapt mo. So, kung nagagawa mo lang because the instruction, without the instruction, without the dealing of the Spirit, hindi mo siya maramdaman. Ibig sabihin, yung instruction pa lang na natatanggap mo, sa tao pa lang yun. Ibig sabihin, hindi pa ginagrant ng Holy Spirit yan, ng Diyos. Hindi pa ginagrant ni Christ, ng Diyos at ni Jesus Christ, yung gift. Yung part mo na yan, hindi ka pa nakakatanggap sa gifts. So, nandun ka pa lang sa manifestation ng training. So, kung nasa manifestation ka pa ng training, wala pa doon sa actual desire na ikaw mismo nagde-desire ka because sinabi ito
ng pastor at binuksan ng sinabi ng pastor, pero inireveal sa iyo ng Holy Spirit by the special revelation. So makakanta mo, tas ikaw mismo ang magdi-desire to be follow, to be manifest, to be represent as the Word. O sabi nga kanina ng ating kapatid, Brother Jim, ang pagtanggap kay Jesus ay hindi yung pag-attend lang. Ang pagtanggap kay Jesus ay hindi yung pagkanta lang dito. Ang pagtanggap kay Jesus ay hindi lang tumugtog, ay hindi lang anumang bagay na ginagawa natin sa loob ng church. Hindi lang po yan ang pagtanggap, isang bahagi yan ng Okay, clarified lang natin if we are doing in the church, in the congregation, yan ay bahagi ng ating pagpapakita sa Diyos. Hindi tayo nagpapakita sa tao, Yan ay pagpapakita sa Diyos na ako'y maging part ng kabahagi ng gawain ito na tumutupad. The Holy Spirit laging nakatingin niya sa puso Pag nakita ng Holy Spirit, ng Diyos at ni Kristo, yung manifestation mo, yung desire mo, na yung willing ka talaga, yung parang siya yung sinusunod mo, hindi yung tao, Parang hindi tao yung sinusunod mo, kundi ang Diyos Kaya ka nandyan dahil nagwo-worship ka sa Diyos. Hindi ganyan because na kung ano-ano, na hindi, ibig sabihin, hindi ka nandyan because of traditional worshiping. Yung gumaganap ka because Sunday, you are worshiping. So, hindi ganun. Kailangan, yung gumaganap ka, pumupunta ka sa church because you want to worship your God. You want to obey James to God. Pakita tayo na tinanggap natin si Jesus. Ang sabi mga kapatid, ang mahalaga na maunawaan natin sa pagtanggap, kapag tatanggap po tayo kay Kristo, siyempre bago si Kristo may mga sinugo siya The 7 church ages, from time of Paul to the Ephesian church until the last 7 church age, sa panahon natin, may sinugong propeta. At alam na natin, kilala na natin siya, WMB, and then after 1965, he died. He went to the Lord. May pumalit na 5-fold ministry. Sinugo din yan, mga kapatid. Okay, yung mga sinugo na yan, sila ang tinatawag na written within. So, that is the foundations of our, the beginning of our belief. Narinig natin ng mga mensahe ng mga kapanahunan, ng mga ginamit na yan. So, ginamit sila. Pero, iba pa rin yung pag narinig mo, iba pa rin yung binuksan yung mata mo, yung light of understanding dun sa written within. Kasi yung pag binuksan ang yung mata doon sa written within, ipapakita sa iyo yung backside of the book. Yung old prophets from the Old Testament and the church ages messengers, sila ay ginamit lang, ay pasimula ng written within. Pero dapat makita natin yung revealing of the Word when the Word is come to you. And the Word and the Spirit open eyes to understand behind the written within. At itong 5-fold ministry ngayon, existing, yung tunay na 5-fold ministry ay nangangaral at nagbibigay ng mga mensahe na hindi lang doktrina, kundi yung mga mahalagang instruction, mga kapatid. Okay. Mahalagang instruction ng paghahanda sa darating. Lahat, okay, linawin natin instruction. Lahat na nasa instruction or commandment or doctrines of God, doctrine, that is instruction also. That is commandment also.
the Bible's, God's commandment, all instruction, whatever the doctrine of the principle of it, that is instruction. That is the message. So the message goes into the instruction. So the Bible is the instruction. The Bible is the map in going to heaven. So that is the way. That is the way. That is the way, the truth, and the life. That is Jesus Christ. So that is instruction. Hindi lang, nagbigay ang instruction ng isang tao. So kailangan, yung tao na yon, so ginamit siya. Pero kung hindi, kung nakita ng Holy Spirit yung instruction ng isang tao niyan, without power and Holy Spirit, without the aggressive, hindi nakita ng Holy Spirit at nakita lang ito, ay, palamuti. Ay, instruction lang ito na, para bang, sige, makinig ka kung hindi ka, nakikinig lang sila, pero wala naman sa puso. Nakikinig sila because it is because of respect. So ayan ang Diyos ng you follow the word because of respect. Kailangan yung sumunod ka sa kanya because you obedience to God. Hindi yung sumunod ka sa kanya because you respect to the man. Hindi. Ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos yan. Sumunod ka sa kanya because you respect God. You sumunod sa kanya because you worship to God. Pero kung hindi ka tatagos dyan at sumunod ka because of that man, yan, pumapasok yung idolatry. Na pag-agaw. At darating na millennium at darating pa na buhay na walang hanggan, eternal age. Ang sinugong propeta, mga ginagamit na prophet sa panahon natin, yung kanilang mensahe, mga kapatid, kapag tinanggap natin, tinanggap mo si Jesus at tinanggap mo rin ang Diyos. Kaya ang sabi ko, paano yung mahalagang pagtanggap? Ang mahalagang pagtanggap, mga kapatid, hindi pagsang-ayon lang, kundi pagsunod, mga kapatid. At yung pagsunod na yun, magsisimula sa isang keyword, now, which is what's called Bereans. Hindi tayo makakatanggap ng reward sa propetang sinugo kung hindi natin taglay ang katangian ng pagka-Berean. Kayo say amen? Okay. Iyan ang susi, mga kapatid, para linawin natin ang Berean, ano. So, ayan kasi it's about terminology na lang ng Manaliti yan, Berean. Pero hindi, ang Berean yan, parang katulad, Manalatin yan. Taga-Berea, taga-Bereans. O Antipolo, Antipolonians. Parang ganun ang nature yan. Pero, bagamat ikaw, okay, sabihin mo na lang, yung adaptin nyo, yung ikaw ay sabihin na lang ikaw, taga-Berea ka, taga-Berean ka. Diba? Okay. Kailangan din makita ng Holy Spirit yung desire mo sa pagsasaliksik ng katotohanan. Sa puso mo, no? Kailangan makita yan na ang pagsasaliksik mo ng katotohanan, not only for the instructions of the leaders of the church, kundi doon sa pagsasaliksik mo na malaman mo yung katotohanan. Yung desire to know about truth. Kasi, Berean ka nga, hindi ka man desire to know the truth. Basta sinabi lang ito na ganito. Parang implanted. Hindi. The Holy Spirit, mas matalino kaya sa atin. He knows is greater thought and idea. Kailangan ng Diyos at ni Kristo makita yung desire to know the truth. Not because the instructions of the leader of the church, no, because you want to know the truth. Gusto mong malaman ang totoo. Yan ang tunay na the spirit of truth seekers. Yung tunay na spirit truth, yung spirito mo, no, talagang tunay mong makita yung katotohanan.
Mula sa puso, mula sa puso mo, gusto mo matuklasan ang truth. Yan ang gusto ng Holy Spirit, ng Diyos at ni Kristo. Para matanggap natin kung ano yung kaloob ng pagka-propeta. Hallelujah. Kaya ang sabi, sa verse 41, he that receiveth a prophet in the name of prophet shall receive a prophet's reward. Mahalaga yan, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon Kristo. Okay, let's clear about in the name. There are two natures in the name. Pronunciations or the revealing of the word. So, yung revealing of the word, that is the message. Ang iba kasi, if you accept Jesus, that's pronunciations, name. Pag tinanggap niyo si Jesus, marami tumatanggap kay Jesus. Pero hindi tugma doon sa mensahe na sinasabi ni Jesus. Kailangan both you understand the pronunciations name and the message of the word, which is the attribute that who are speaking the truth. Di ba? Kapag sinabing in the name is not only the pronunciation, kundi in the name of the message. In the message, what we call the attributes of the revealing of the word. In the name. Ang iba kasi nakapokus lang sa pronunciation name. In the name of Yahweh, Yeshua, Yud-Hid-Waw-Hi. What is Yahuwah, Jehovah? That's the pronunciation. Pero kung ang pronunciation mo ay hindi naman tumutugma doon sa revealing of the word, which is written within, goes into the backside of the book, walang kwenta yung name. Walang kwenta kahit yung liko na mga mensahe doon, gumagamit ng name na yan. Pero walang kwenta yan. Kailangan yung pronunciation name connectable doon sa mensahe. Doon sa nagsasalita, the real attribute of the message. Kung ano yung matatanggap na kaloob na kapag tayo ay tumanggap sa pangalan ng propeta. So, yung kay Brother Branham, nag-end na 1965. So, kung nag-end na ang ministry ni Brother Branham, sino naman ang gagamitin ni Kristo? Hindi, mga end-time believers, that the word is speaking about Brother Branham. They believe about the spoken word of Brother Branham. Without the spoken word of Brother Branham, lahat niyong false na. The rest, ang unawa nila dito, the final interpreter of the written within, which is the Bible in the spoken word, no other than Brother Branham. Diyan sablay na ang end-time believers. Parang ang papalabasin nila, hindi na ang Diyos magsusugo, hindi na ang Diyos magre-rebuild. Di ba? Idolatry na yan. Matinding idolatry na yan. Kapag hindi ka nakalabas dyan sa mensahe na yan, at hindi mo makita kung sino yung mga the Son of Man in the last days messengers, wala. Bahagi ka pa rin ng traditional belief ng end-time believers na without the spoken word of the Brother Branham, the spoken word of Brother Branham, there is no revelations coming. So pag ganun ang kalagayan, wala. Na doon pa rin kayo na nanatili na, kasi si Brother Branham, si Jesus Christ in the New Testament, that is the spoken. Sino mas greater? Si Jesus Christ o si Brother Branham? Yung sinabi ng Diyos kay Paul, nasabi nga ni Paul, ang lahat ng aking sinusulat ay mula sa Diyos. Si Brother Branham nga, medyo may sablay kahit yung Godhead niya. Kahit si Brother Branham nagsasabi, I'm not infallible. Infallible is the Word of God. The infallible is the Bible. So, pag ganun pa rin, in the last days,
Parang nandun pa rin tayo doon sa lumang kapahayagan ni Brother Branham. Kailangan tumagos natin. Dapat ang isipin natin, yung spoken word or written within ni Brother Branham, siya yung basic foundation para mabuksan yung hiwaga. Ang tanong, sino ang magbubukas niyan doon sa written within na spoken word ni Brother Branham? Kasi kadalasan sa mga end time, kung ano sinabi ni Brother Branham, yun na yun. Kung ano sinabi ni Brother Branham, yun na yun. So, hindi yan ganyan. Ang Diyos ay hindi mo pwedeng sipiran ng kanyang bibig na i-reveal kung sinong karapat-dapat doon sa group na yan. So, maghahayag siya kung anong kapahayagan. Ibibig, kaya nga nung nagpapahayag siya, hindi na makita ng iba eh. Kasi bakit hindi na makita ng iba? Nakatingin kasi lang doon eh. Bakit? Propeta ka ba? Sino ka ba? Nagpapagaling ka ba ng ganito? May mga nakikitang ganito? May mga vision ka ba? Diyan ka agad. Kaya sabi ni Kristo sabi ni Kristo, naparito lang ba kayo sa akin dahil sa mga milagro na aking ginawa? Signs and wonders. Kaya nga sabi ni Kristo, malibang kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo, wala kayo. Hindi kayo bahagi. Mabigat yun. Kahit din yung sinasabi doon sa Matthew chapter 7, 21, mga sign and wonder. Di ba? Hindi porke, yan yung time eh. Kailangan makita namin yung sign and wonder. Ganun na ka-idolatry. Ginudiyos na nila ang tao. Diyos, taglay ang spirit and power of Elijah. Pero what will happen after he's gone? After na siya'y mawala sa senaryo? Since 1965. Kaya hanapin nyo yung wise virgin. Yung wise virgin. Na mayroong gifts ng fivefold. At yung mga tao na yun, yan ang mga minsahidor. Yan ang mga the Son of Man revealing the mystery in the last days. What will happen to the past from 1947 until he died in 1965? He gave a message to the believers. And what will happen? Anong ginawa nila? Anong ginawa nitong mga nagsitanggap? Do they really receive a prophet in the name of a prophet? Yan ang isang malaking katanungan, mga kapatid. And I tell you, brothers and sisters, in the end-time movement, a mainstream end-time movement, I tell you, brothers and sisters, na maraming tumanggap sa pangalan ng propeta, pero mali ang kanilang pagpapakilala. So, kung mali ang kanilang pagtanggap sa pangalan ng propeta, mali ang kanilang pagpapakilala, makakatanggap pa sila ng reward? No. Hallelujah. So, makakatanggap sila yung pulse fivefold. Hindi sila makatanggap ng wise fivefold. Kumbaga, matatanggap nila yung police fivefold. Hindi yung wise fivefold. Ibig ko sabihin, paanong ang end-time movement ngayon tumanggap sa pangalan ng propeta pero mali ang kanilang pagtanggap? Paano nila tinanggap at pinakikilala ang propeta sa henerasyong ito? Ganito ang sabi nila. Ang sabi ng karamihang tagapagturo, teachers of this end-time movement, na siya ang Revelation 10:7, the seventh angel. Hindi masama na sabihin natin siya yun. Okay, hindi nila naintindihan ng Revelation 10:7 eh. Okay, if you open the Bible, the Revelation 10:7, so natin Revelation 10:7.
But in the days of the voice of the seven angels, when he shall begin to sound. Yung he kasi ito, tinatawag nila si Brother Branham na nag-sound ng mga hiwaga. The mystery of God should be finished. Hindi nila naintindihan yan eh. Matatapos lang ang hiwaga if he declared to his servants the prophet. Yung, sino mag-reveal ng hiwaga? Doon sa servants the prophet. Eh wala naman si Brother Branham lang. Bahagi lang siya. Walang iba yan kung sino nakahawak ng aklat doon sa Revelation chapter 5. Siya ay magdi-declare. Ang tanong, sino itong mga servants the prophets na magre-reveal ng mga hiwaga na nakasulat doon sa little books? At sino yung last messengers ng servants, the prophets, na magre-rebuild na yun? Doon sa nakasulat sa little book, sa books na yun. Hindi natin alam yung kung anong years na, yung end, yung before the end. Yung sino yung servants, the prophet yan. Kaya hanggang ngayon, ang Diyos nagre-rebuild. Hanggang ngayon, inire-rebuild niya yung mga hiwaga na hindi pa natutuklasan eh. Nung sinabi niyang, he had declared to his servants the prophet, who is the servants the prophet to reveal the mystery of God? Diba? Who is the servants the prophet? Kasi si Kristo lang nakakaalam, ang Diyos at si Kristo nakakaalam kung sinong servants the prophet na yan. Ang in time kasi, there is only one messengers of the prophet which is in the last days, this is Brother Branham. Kita nyo? Hindi. Yung seven angel, that is heavenly angel. At ang heavenly angel ito, it is the mouth of God, the mouth of Christ, Jesus Christ. Kaya thunders eh. Why is thunders? Because it is the voice of God. Kaya thunder because it's the voice of God. See? Yeah, if the voice of God declared to his servants, the prophet. Sila yung mouth. Kung ang heavenly angel is the mouth, or that it's the thunder's message, ngayon, the servants, the prophet, to the revealing of the word, the mystery behind the book. So, it's not only Brother Branham as a servants, the prophet. Kasi servants, plural na yan eh. Even Brother Branham, sinabi niya, hindi binigay sa kanya lahat ang mga hiwaga. After me, mayroon pang susunod na mensahe ito. Hindi, ang pilit, ang kulit. Hindi, si Brother Branham. Brother Branham lang sinasabi. Sabi nga ni Brother Branham, back to the Bible. Hindi pa rin, ang kulit. Idolatry na talaga. Kaya ang hirap sa ganun ano. Pero ano yung sinasabi nila? Ang sabi nila, pinadala na ang ikapitong anghel, katuparan ng 10:7, katuparan ng Malachi 4, 5, and 6. Na sa pamamagitan ng hiwaga ay nahayag na at wala ng ibang gagamitin pa. Tama, mali? Mali. Bakit ko sinabing mali? Ang pagtanggap nila sa pangalan ng propeta. Hindi ganyan nagpakilala si Brother Branham nung siya'y nasa lupa. Ang sabi ng ating mahal na propeta, kung ako'y may sinasabi na hindi ninyo masumpungan dito sa Biblia, just forget it. Siya ang may sabi niyan. Kita nyo? Just forgive it. Ang problema nga ayaw nila kalimutan eh. Pundasyon na ang idolatry. Naging Diyos-Diyosan na nila ang salita ni Brother Branham. Imbis na the opening of the mystery na mensahe ni Brother Branham, ang ginawa, naging final na mystery. At wala nang ibang mensahe doon.
Saliksikin ninyo ang lahat ng aking sinasabi, pinapangaral sa pamamagitan ng Biblia. Search the Scriptures. So, ang ibig sabihin ni Brother Branham, ang kanyang absolute ay ang Bible. Hindi niya sinabi ang absolute, lahat ng kanyang sinasabi, lahat ay absolute, kagaya ng ginagawa ng mga end-time followers ngayon. Which is wrong. Kaya kung gano'n ang kanilang ginagawa, hindi po sila makakaabot sa prophet's reward. Praise God. Hallelujah. Amen. Can you say amen? Sundan niyo ba mga kapatid? Okay. Ano yung mga ibang pwede nating sabihing reward? Pag tinanggap mo ang propeta, tinanggap mo yung kanyang mensahe. Okay, anong sabi pakipost sa John chapter 3:34? Ano daw ang propeta? Basa. Sino pwedeng, ano? Chapter 3, verse 34. Sino John. Kaya mo nang bumasa? No. John 3:34. For he whom God has sent speaketh the word of God. For God giveth not the Spirit by measure unto him. The Father loveth the Son and hath given all things into his Sa hand. verse 34 lang tayo, baba ulit. For he whom God sent speaketh the words of God. For God giveth not the spirit of a measure unto him. Ang ibig sabihin mga kapatid diyan, may sinusugo talaga. At yung sinusugo, ang sabi, sent and yung sent, he had sent and speaketh the words of God. Ang sugo ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, hindi lang doctrine, hindi lang deeper words of doctrines. Kasama po dyan yung instruction. At yun yung pinakamalalim sa lahat, sabi nga ng ating mentor. Yung iba itinuring na mga Godhead, yung salvation, no? Which is not wrong, ha? Ito sinasabing ano yan. Ang tawag dyan, mga kapatid, basic foundation ng Kristiyano. Pero yung iba, ginawa yung big deal. Ginawang pinakamalalim yung Godhead, pinakamalalim yung ano tawag doon? Eternal security. Ano tawag pa, iba? Baptism, 7 seals. Although deep din yan. Pero hindi iyan ang mas malalim. Ang mas malalim, mga kapatid, yung mga hiwaga patungkol sa paghahanda natin sa darating na rapture. Paghahanda, kaayusan ng ating sambayanan. Yung, pag sinabing kaayusan, hindi lang yung mabait, hindi lang yung maayos dahil pinag-aral, naging matino. Hindi po yan ang tinutukoy. Yung sambahayan ng espiritual na sinasabing kukunin ng Diyos. Anong sabi ni Pablo sa Epeso? Ano ba yan? 4, talatang 16. Ang isang pamilyang kukunin sa pangalan ni Jesus. O basahin natin. Epeso 4:5, may sinasabi si Pablo. At yung sinasabi ni Pablo, at siya bilang sugo, bilang propeta ng kanyang panahon. Alam ni Pablo kung ano yung malalim. Sabi ni Pablo, 16. For whom? 15. Baba mo ng 15. For whom the whole body. Teka. 3:15, if I'm not mistaken. Wala naman kasi ito sa aking ano eh. Yan. Ang sabi ni Pablo, of whom the whole family in heaven and in earth is named. Anong pangalan yan? Yahweh? Anong pangalan yan? Jehovah? What's that name? Jesus. Jesus Christ.
ang pangalang Jesus Christ, Lord Jesus Christ. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. Mahalaga yung pangalan na yan sa ipinahayag ng propetang si Pablo. Ano raw ang sabi niya sa 15? Of whom the whole family in heaven and in earth. Tatatakan pala ang pamilya nyo kung nasa lupa ka ngayon sa pangalan ni Jesus. Hindi ka pwedeng nandun sa langit, hindi mo taglay yan. Yung whom the whole family in heaven. Yung whole family in heaven, yung mga talagang hindi yan because of you are part of the group of the congregations. Hindi. Yan ay yung mga saints, universal saints. Yan na sinasabing family in heaven. Is not in manality, but it is about universal family of God na sinasabing in heavens. Nga kadalasan kasi yung iba sinasabi, if you are members of the group of this congregation, you are part of family in heaven. So hindi, the family in heaven is about selected, qualified na tumatanggap doon sa kanyang pangalan. Sa kanyang pangalan, katulad sinasabi ko, walang problema naman either Yahweh, Yeshua, Jehovah, Jesus Christ, or Jesus. There is no problem unless that you are not contradict doon sa written within. Pero hindi ganon kadali ikinapit ang pangalang ito sa pamilya. Kailangan nating malaman lahat ng instruction para maikapit ang pangalan ni Jesus sa ating sambahanan. Pag sinabing hindi instruction ng tao instruction ng Diyos. Kailangan yung instruction ng tao, it connected doon sa instruction ng Diyos, hindi yung instruction ng tao. Kasi kung instruction ng tao, hindi instruction ng Diyos, hindi yan qualified. Ibig sabihin, hindi yan binibigyan ng basis ng accepted ng Diyos at ni Kristo. So, kailangan yung its connectivity to sa perfection ng isang sense. Gamit ang pangalan natin sa ating sambahanan, you accept the Lord Jesus Christ, hindi lang pagsang-ayon, kundi you accept the Lord Jesus Christ sa lahat ng kanyang mga sinasabi at handa tayong sumunod sa lahat ng kanyang sinabi. Matthew chapter 28, verse 19 and 20, anong sabi ni Kristo? Make all them disciples. Sabi ni Christ, teach them whatsoever I teach unto you, the apostles, the disciples. Matthew 28:19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing in the name, singular name, of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Alam na natin yung revelation sa pangalan. Ibaba natin ang verse 20. Ang sabi niya sa 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Okay. Sino ba ang kausap ni Kristo? Linawin natin dito, Sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing in the name of the Father and to the Son in the Holy Ghost. The great mystery dito, yung baptizing, mensahe ito revealing of the word to Yung light of understanding na pumapasok sa kaisipan ng isang tao. So, yan ay sinasabing part of baptizing. Yung light kasi part of baptizing, hindi naman yan literal na tubig
kundi it's about light of understanding, the revealing of the Word. Revealing of the Word from the Father, revealing of the Word from the Son, and the revealing of the Word of the Holy Ghost. So that is spiritual baptism. Baptizing of Holy Ghost in fire. Kristo dyan, mga apostle. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Sabi ni Paul, at sabi ni Christ, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. Ano ba yung ituturo? Lahat ng mga bagay na narinig nila kay Kristo. At yun ang mga apostol. Kaya sila ay nagturo, mga kapatid. Paano nila tinuro ito? Paano sinunod ng mga apostol ito? Gawa 2:42. Anong sabi doon? Yun ang tinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad. At ang sabi sa 42, sino pwede magbasa? Sige, i-write ka. Basa. Pwede ka. Go, basa. Ha? Baby. And they continued steadfastly in the apostle doctrine and fellowship and no breaking of bread and prayers. Verse 46. Verse 46. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Ayun. Makita natin, mga kapatid, ito ang tinatawag na apostolic doctrine. Ang sabi ni Christ, ituro nyo sa kanila. Paano tinuro ng apostol? Ang sabi na, and they continue daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Ibig sabihin, araw-araw daw meron, ang pintuang yan, bukas. And that's the original. Bakit ganito na lang tayo tuwing Sunday? Bakit yung ibang denomination may midweek? Pero hindi pa rin sumakto. Bakit? Ang sabi sa 46, ang turo ng apostol, continuing daily one accord. Saan daw? In the temple. At saan pa? Pagsasaayos, may problema sa pamilya, ikaw magulang, may problema ka sa anak mo, pupunta sila sa church, at may manggagawang nandito, napapayuhan sila, aayusin sila sa kanilang mga problema. Meron bang doktrina din? Meron din. Pero, most likely, ang ginagawa nila doon ay pagsasaayos ng pamilya. Kaya nga, sabi nga ni Paul, bilang siya ang mensahidor, alam ni Pablo na ang pagtatak sa pangalan ng isang pamilya, maging sa langit at sa lupa, ay sa paraan ng aral ng mga apostol. Hindi tayo po pwedeng lalabas doon. At sabi nga sa ating teksto, kung tinanggap ninyo, sabi ni Kristo, ang aking sinugo, ako ang tinanggap nyo. Kung ako ang tinanggap nyo rin ang nagsugo sa aking Ama. Isa sa kapag nangyari po sa atin yan, we are faithful to follow God's messenger, mga kapatid. Pag sinabi natin faithful, follow tayo, no? Kinikilala talaga natin na sugo yan. At kapag siya'y sugo, lahat ng kanyang sinasabi ay pinakikinggan natin. Hindi naman natin sinasabing katulad siya ni Bradham. Paano kung ang tinatanggap niyo lang yung isa lang? At mayroong isa sa bahagi na katawan ni Kristo na nagre-rebel, hindi niyo rin tinatanggap. Dahil sa pinipili niyo lang ang tinatanggap. Kasi ang katawan ni Kristo, kailangan niyo makita niyo rin. Paano kung hindi niyo nakita ang katawan ni Kristo at ang tinatanggap niyo lang yung isa lang? Hindi kaya mag-jealous, di kaya magalit ang Holy Spirit? Di kaya magalit ang Diyos at si Kristo dahil may tinatangi that we call is discrimination of the church? Paano kung ang desire at nakikita ng Holy Spirit is discrimination in the congregation?
At dahil doon dahil doon sa isa na yun, linambungan kayo. Hindi kayo pinagkaluban na makita nyo yung katawan, kundi ang makita nyo lang yung isang katawan. Yan ang mga katanungan. Katulad ng ginawa ng mga Branhamites. Branhamites, bakit? Itinampok nila si Branham ng mali ang pagtanggap sa kanyang pangalan. Pero yung sinugo sa atin mga kapatid na may dalang mensahe, hallelujah, hindi rin naman tayo parang katulad ng ganon, kundi we have the Berean spirits. Sinusuri natin yung kanyang mga sinasabi. At kapag nakita natin nakaline sa scriptures,